Hello po. Hello po mga kababayan, mga minamahal. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 27 ng June, Hunyo 27, 2024. Ang bilis po ng panahon, ang bilis po ng araw. Wibis po dito, umaga ay maganda ang panahon, medyo may araw. Opo. Nais ko lang mag-vlog patungkol dito sa kahapon. Pinakinggan ko yung vlog ni si Armandin. Opo. Ay maganda yung there is a blood in the hands of the senators. Opo, yung 16 senators, yun po ang diniscuss niya. Napakaganda po. Panuorin niyo po yun. At ako ay napili ko yan na yan ang tatalakayin ko ngayon. Bagamat maraming magaganda ngayon na topic, isa na yan si Bato de la Rosa at saka si Duterte, ay hindi raw sila aatin. Magandang topic din yan. Naduduwag. Ay topic din ni Armandin yan ngayon, pero hindi ko muna pinakinggan. Mamaya na lang siguro sa opisina. Doon ko na lang papakinggan. Pero napakagandang topic po yan. Si Bato de la Rosa at saka si Presidente Duterte dati ay ayaw umatin sa hearing sa naku po, naduduwag ang tawag diyan. At saka yung isa pa, yung si kahapon napakinggan ko rin si Lito Lapid. Umuusok hindi ba? Galit na galit siya Ay, magandang topic din yon. Pero ito muna ang uunahin ko na nakita ko sa tinalakay ni Vlogcaster Armandin na the blood is in the hands of the senators. Yung 16 senators. At ang maganda ron sa kanya, inisa-isa niya yung nagsalita. Yung nagsalita ay diniscuss niya at pinabulaanan niya ngayon. Ay siyempre ay ang daling pabulaanan hindi ba? Wala namang kwenta yung mga pinagsasabi nila Kung papakinggan mo sa una ay ang ganda. Pero hindi naman nila pinaliwanag At titingnan ko lang kung maaabutan ko na andito po nakasulat po dito yan yung mga pinagsasabi nila. Babasahin ko lang, kaya lang medyo yung mata ko palabo ng palabo. Aywan ko kung diabetic ata ito. Yan nga ang tatalakayin ko ngayon. At huwag po kayong mag-alala kasi nga topic ko po ito sa Bible study, yung the blood is in your hand. Opo. Halos kasi lahat ng pastor ay tinatalaka yan pero hanggang doon lang. Opo. Pati nga ako nalilito noon pero kagabi ni-research ko talaga. Opo. At mayroong Bible verse talaga at marami. Pero pinili ko lang yung pinakamalapit at mayroong isang supporting verse siguro na i-discuss ko maigi para mas maintindihan po natin. Opo. Medyo lumalabo talagang mata ko. Bago ang lahat po ay hayaan nyo muna na
batiin ko muna yung mga sumusubaybay po sa atin at ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. At oo nga pala, hindi ko pa na-answeran yung kahapon. Oo, dapat answeran ko muna ngayon bago ako mag-vlog, pero hindi bali, mamaya na lang. 6 ata yung nag-comment kahapon. Ito po sila, si Rosana Narome, salamat po sa inyong lahat. Si Al Olalia, salamat po. Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Josia Lan, Elenita Skrapler ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mambora Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Colio, Querty Q, Jonah M, Reynaldo Aventino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aburki, Pleasure Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pagpando, John Cabrera, Lowell Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad de Maculangan, Blinda Martin, CG Torio, Mirchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lance Alendayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Elay, John DeCinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abela, Danilo Magno, Carl Arman, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermihinil Dugarde, Ruben Delpin, Mama Gina, Lance Sumintag, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan at panoorin. Opo, ito po sila, Michael Apasible Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin. Ayan nga, dyan ko kinuha ngayon yung topic ko ngayon, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan Yart at Ago, Damjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro at saka si Kawaldi Carbonil. Ugaliin po natin na manood sa kanila at marami po tayo matututunan sa kanila. At nakikita ko po na para po sa bayan yung nilalakad nila. Opo. O sige po, at tayo na po ay tuloy-tuloy na po tayo. Ito po yung mga 16 senators na sinasabi ni Vlogcaster Armandin na there is a blood in their hands. Opo. At ako po ay sang-ayon dyan. Opo. Ito po sila, yung mga nagtanggal kay De Lima as chairman of the Blue Ribbon Committee o tinatawag nila na Justice Committee and Human Rights. Opo. Ito po sila, si Sonny Angara. Ayan po. Pumirma po sila yan, si Nancy Binay, si Alan Peter Cayetano ay ito po si Alan Peter Cayetano na talagang siya ang nag-privilege speech bago ginanap yan, bago nag-suggest
si Pacquiao na bakantihan yung posisyon. Ayan po, ano? At ito si Peter Cayetano talagang balimbing talaga ito, ano? Si JB Ejercito, ayan po. Kasama sila yan, si Sylvain Gatchalian. Ito balimbing talaga ito. Ano? Kung balimbing si Angara ay mas balimbing ito. Kasi ito ay pati yan si Angara na-identify ko ito kasama ni Dilima ito sa sa Pinoy administration Opo. Tapos ganyan ang ginawa nila. Ito si Richard Gordon ay siya ang pumalit pala naku po, abogado pa naman ito. At mataas ang kuwang ko dati sa kanya dito. Mataas ang pagtingin ko sa kanya. Pero nung nangyari yan ay wala Hindi ba? Siya pala ang beneficiaryo. Hindi ba? Kasi siya ang pumalit hindi ba? Si Loren Regarda ay balingbing ding ito. Ano? Wala nang pinaglalaban ito kung saan ang ganansya. Doon sila Si Manny Pacquiao ay ito po ang ginamit ni Duterte para tanggalin si Dilima. Yung ginawa po niya, para maintindihan po natin, ganito po yan. Halimbawa, grade 1 tayo o grade 2. Tayo ay nag-elect na ng treasurer. Halimbawa lang tayo ay nag-elect na ng presidente. Nung isang araw. Ngayon, biglang tumayo ito si Pacquiao. Kinabukasan after a week, ganun, tumayo siya na tatanggalin niya yung presidente. Hindi po nangyayari ang ganyan. Pero nga malakas ang loob niya kasi nga isinugo siya. Isinugo siya o nagpagamit siya kay Duterte. Ayan po ang napakalaking kasalanan ni Pacquiao. Kaya nga nung kumandidatong presidente ito nangampanya ako, wag nang iboto At hanggang ngayon, kung kakandidato ito ng senador, ikakampanya ko yan na hindi iboto. Bagamat nung una ay nangampanya ako para sa kanya. Kasi nga, bilib na bilib ako sa kanya. Una ay magaling siya magboxing. Pangalawa ay born again siya. Ang sabi niya ay born again siya. Ay bakit ganyan ang ginagawa niya? Di ba? Nagpagamit siya. At alam ko na nagsisi yan. Nagsisi na yan. Pero kahit magsisi yan, ay wala Ang dami pong namatay after that. Ang daming namatay. Ako nga, tinataya ko mga 30,000 yang namatay Simula nung napatalsik na si Dilima, wala nang humpay isang example po dyan, yung si Mayor Alberta. Hindi ba? Alberta Leyte Mayor si Rolando Espinosa. Pinatay po yun sa loob ng kulungan. At may kasama pang isa, yung si Yap. Aywan ko, dalawa silang pinatay doon Pinagbabaril ng CIDG. Pinasukan yung kulungan at pinatalikod yung mga gwardya. Binaril na yung mayor. Ganun po yan. Nasaan po ang konsensya nyo? Hindi ba? Hindi sana magaganap yan kung hindi nila pinaburan. Kasi iniimbestigahan na sana ay pinaburan nila si Duterte. Hindi ba? Ayan po hindi ba? Kaya, there is a blood in their hands. Ayan po At mamaya ibibigay ko po yung verse na tulong ko na ito kay Vlogcaster Armadin. Na tama yung sinasabi niya. Tama po 'yan. Si Coco Pimentel ay ito, hindi ako maniwala na bumuto ito labang kay Dilima Ay siya pa ang presidente noon ng Senado at tinulungan ito ni Dilima nung naglaban sila sa yung kinuntis niya kasi si Subiri. Nanandaya si Subiri. Nanalo siya. Hindi, umayaw na si Subiri. Umayaw na. Kasi nga, alam nila na nanandaya sila at doon naman, binabati ko si Subiri doon.
doon sa nag-giveaway na siya kay Coco Pimentel. O, pero hindi ko ini-expect na ganyan ang desisyon ni Coco Pimentel. Kung isa sa alang-alang ko, yung style ng tatay niya. Opo, matindi po yung tatay niya at saka isa pa ay taga-Sambales ang nanay nito Kababayan ko yung nanay nito Pero ay wala tayong kwan talaga. Ay ganun ang desisyon niya di ba? Coco Pimentel o si Grace po ay balimbing ito. Ay ito si Grace po, kwan din ito, identified din ito kay Noynoy Aquino O si Cynthia Villar ay kung saan naman ang ganansya ay dun ito Si Joel ay ito si Joel Villanueva. Ayan po, sinusuportahan ko po yan. Sa Sibak noon, binubuto ko yung Sibak at nilalakad ko kasi nga ay born again nga At noon nag-aaral po ako ng masteral sa TUP, Technological University of the Philippines, dyan po sa may Ayala Boulevard at saka corner San Marcelino. Yan, harapan ng Normal o malapit sa Top Avenue yan 2 taon po umaatin po ako doon sa kwan nila, doon sa crusade nila dyan tuwing, kasi nga ay born again ako, ay Saturday night naandyan na sila. O alas 6 pa lang naandyan na sila alas 7 ata nag-uumpisa ang mga palabas nila. Saturday po yan ay nagmamasteral naman ako. Ay dyan na ako umaatin. Kung minsan umuwi na ako ng alas 11 Opo, kung minsan alas 12 pa nga kung mahaba yung service Opo, alas 12 na ng gabi natatapos sila. Ayan po at sumusuporta ako dun sa tatay niya kasi yung tatay niya nagli-lecture dyan Opo. Taong kwan niya 98 siguro hanggang 2000. Opo, nagmamasteral ako noon o 2001. Yan kumukuha ako ng Master Science in Electrical Engineering. Opo. Kasi nire-require sa kung nagtuturo ka ng engineering ay kumuha na ako. Ay ganun nga ito si Joel Villanueva, hindi ko akalain na ganun ang buto niya. Opo, kasi nga ay born again ito dapat maka-Diyos. Opo. Hindi ba? Ay hindi nagpadala din sila Amak mo ito, ang daming pakinabang ito as testament, ang daming pakinabang ito kay Pinoy. Ang dami po, opo. Alam ko yan. At kasama din niya si Dilima noong panahon ni Pinoy yan. Opo. Astis naman. Ay hindi ko akalain na ganun ang boto niya. Basahin ko mamaya yung kung maabutan ko yung recommendation niya o yung rason niya. Bakit ganun ang boto niya? Susunod ay si Tito Soto. Ay ito ay magaling din itong magbalingbing Si Ping Lacson ay palagay ko kung hindi napuwersa ito, pero lahat sila ay malamang binayaran yan. Opo, binayaran yan. Mas malaki ang porsyento ay ito naman si Lacson, maaring natakot din ito kasi marami siyang baggage yan O baka tinakot siya. O hindi natin alam. Pero wala, nasira ang kwangko kay Ping Lacson. Opo. At saka ang panghuli, number 16 po sila ay si Miguel Subiri. Ayan, para maintindihan natin, tinanggal nila si Dilima sa chairperson ng Blue Ribbon Committee. Opo. Kaya nga ako, itong mga ito, nire-recommenda ko ito na wag nang iboto ito. Wag na. Ay kaya lang ay dinadaya lang nilang eleksyon kaya ganyan sila O ito po yung verse na sasabihin ko sa inyo po
Ezekiel 3 verse 18. Ito po na parati nating naririnig ito pero kinakat nila eh. Ang sasabihin lang nila, His blood I will require at your hand. Yun ang sasabihin lang ng mga pastor eh. Pero basahin po natin, ang sabi po ng Panginoon, when I say to the wicked, you shall surely die, and you give him no warning, nor speak to warn the wicked from his wicked ways to save his life, that same wicked man shall die in his iniquity, but his blood I will require at your hand. Ayan po ang nakasulat. Oh, hindi ba? Ang linaw po, hindi ba? When I say to the wicked, you shall surely die, and you give him no warning, nor speak to warn the wicked from his wicked ways to save his life, that same wicked man shall die in his iniquity, but his blood I will require at your hand. Ayan po. Although na ang pinagsasabihan dito ay si Ezekiel, ay pwede po ito sabihin sa mga pastor, opo, o sa mga kamag-anak na nakakakuha ng impormasyon na mali yung ginagawa ng isang tao. Dapat pagsabihan po natin yan, o kakilala natin, o kamag-anak natin, ganun po. At ginagawa naman natin yan eh, hindi ba? Pinagsasabihan natin o binibigyan natin ng warning. Ngayon, kung hindi natin nabigyan ng warning, ayan po, no? Pag hindi natin pinagsabihan o binigyan ng warning, ay mamamatay yung tao na yan. Ang sabi ng mamamatay sa kanyang kasalanan. Pero i-require ko yung blood niya sa iyo. Ayan po. Ay itong pinagagawa po ng 16 senator ay inuungkat na nga ni Dilima yung mga patayan dyan inuungkat na niya ay pinahinto pa nitong 16 senator. Hindi ba? Ayan lang nga. Hindi lang sila nagwalang kibo, okay sana kung nagwalang kibo na sila Pero dito, kung hindi ka kumibo, ay i-require ka rin ay sinalungat pa sila o nabilanggo pa si Dilima. Ayan, kaya nga, patong-patong po Hindi ba? Sa Tagalog po, ito po ang pagkasulat sa Tagalog. Pagka aking sinabi sama-sama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at hindi mo pinangunahan siya o nagsalita ka man lang upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Ayan po, maliwanag po yan. Sa Tagalog po, hindi ba? Kaya ako ay naniniwala po ako dito Opo. Ang nangyari po kasi niyan ay ipagpalagay natin na yung alam naman natin yung nangyari kay Kian de los Santos. Hindi ba? Na kung saan ay siya ay nakunan ng CCTV. Yung barangay may CCTV. Kinakaladkad siya ng mga pulis at nagmamakaawa na siya. Napauwiin na siya.
pero natagpuan ang bangkay niya na binaril. Oh, hindi ba? Ay, sana hindi nangyari yan kung hindi nila pinaburan si Duterte. Yan po nakakasama ng loob dyan. At yun nangyari kay Alberta Leyte Mayor, si Rolando Espinosa, tatay ni Kevin Espinosa. Amak mo ay nakakulong na nga, pumasok na nga sa kulungan para wala na. Ay inalisan mo yan yung pagka-mayor niya, pero pinatay pa rin. Ganun po kasama ang tao. Para maintindihan nyo po mga 16 senators, para maintindihan nyo. At yan po ang nakita lang natin, ay yung iba pa. Oh. May napakinggan ako na kwento Huwag kang lilingon, sinabihan lang ay lumingon, ay binaril. Walang kakwan yan, walang. Huwag kang lilingon, sabing ganon. Kasi nag-ooperate yung mga pulis daw Ay totoo siguro yon. Ay lumingon siya, ay binaril siya. Ganon po katindi. Hindi ba? Wala na pong wala nang hustisya. Hindi ba? 30,000 po 'yan sa aking pagkaintindi. Sana hindi naganap 'yan. Kawawa po 'yun, yung mga naulila. At hindi lang po 'yan. Ay hindi ko nabanggit tong isang araw, babanggitin ko ngayon Kawawa din yung mga pulis na isinugo. Hindi ba? Kawawa sila Ngayon kung naantimanuhan sana ninyo na, uy, tika muna, Duterte, mali yung ginagawa mo. At saka isa pa, paano nyong lalabanan si De Lima na yan po ang ginagawa niya, yan po ang trinabaho niya, inexamine niya yan yung mga patayan as human rights lawyer. Opo. Susunod ay naging commissioner siya ng human rights. Chairperson din siya ng human rights. Bago siya naging Justice Secretary. Hindi ba? Paano yung lalabanan yan? Kayo, nakaupo lang kayo dyan? Ang pinaglalaban nyo lang ay ang inyong sarili, ang inyong sariling interes. Hindi ba? Saan kaya makakakuha ng pundo? Saan kayo makakakuha ng mga abyo? Yung mga ano ba yung abyo? Tulong. Hindi ba? Kasalanan po yung ginawa nyo. Nang dahil sa inyo, pinagpatuloy ni Duterte ang pagpatay. Ayan po. At dalawa po yung sinasabi ko, kawawa yung namatay, kawawa din yung mga pulis. Hindi ba? Ilan ang nabilanggo doon kay Kian de los Santos? 4 ata. O 5 yung nakasuhan. Ay isa lang ang pinatay nila. Di kawawa yung 4. Hindi ba? Hindi ba? Pero kung pinaburan nyo si De Lima, maaring nag-slow down si Duterte. Yan po ang sinasabi ko po sa inyo Sayang hindi ko na mabasa yung mga sinasabi ni yung bawat na senador na andito po pero wala na po akong oras Supporting verse na lang po ang ibibigay ko sa inyo. Ikikwento ko na lang po kasi hindi ko na sinulat dito Nung sinabihan po si Adan na sa lahat ng bunga ng puno ay pwede mong kainin, pero yung bunga ng puno, yung the tree of knowledge of good and evil, huwag mong kakainin yan. Dahil pag kinain mo yan, sa araw na iyong kainin yan, ikaw ay mamamatay. Yun po ang sinabi kay Adan. At ni-research ko po ito Ni-research ko Hindi po pinagsabihan si Iba. Wala pa si Iba noon, wala pa.
At niresearch ko rin, hindi ko na nabasa na sinabi ni Adan yon kay Eva. Hindi naka-record. Maaring sinabi niya, pero hindi naka-record eh. Ngayon, ang pinuntahan po ng Diablo o yung manlilinlang o yung Satanas ay yung babae, si Eva, at tinukso niya at kumain si Eva. At nung kumain si Eva, ay binigyan niya yung asawa niya kumain din. At ito na nga, pumasok ang kamatayan sa tao. Dati kasi immortal ang tao eh. Wala pong kamatayan ang tao. Immortal. Para maintindihan nyo po pero nang dahil doon sa, aywan ko lang kung hindi niya pinagsabihan, hindi niya sinabi o hindi niya inungkat na, uy, mali yan. Uy, ay hindi, kumain siya eh. Hindi ba? Ayan po ang problema doon. Hindi ba? Kaya pumasok ang kasalanan sa tao, although na simple instruction lang yun, pero batas na yun eh. Batas na yun kasi nakapaloob po ang kaparusahan eh. Opo. Pag sinuway nila sa araw, hindi ba? Ay namatay ba sila? Ay opo, namatay, pero 1,000 years, halos 1,000 years. Kasi nga, nakasulat po sa Biblia, a day in the Lord is like 1,000 years here on earth. O kaya vice versa. Ganun yan. Nakasulat po yan sa Psalms at saka sa Peter. Nakasulat yan. Yung a day in the Lord. O yung 1,000 years sa Diyos ay isang araw lang dito sa lupa. Parang ganun. Pero ang kwan yan ay hindi niya pinagsabihan. Opo. Kaya dalawa sila. Hindi ba? At ito nga, mayroon bang tao na hindi namamatay? Ay ito na, tayo na po ang bunga. Hindi ba? Dahil doon sa pagsuway nila o doon sa hindi nila paano bang sabihin? Hindi nila binaliwala nila. The correct term is binaliwala nila. Ayan po. Hindi ba? Kaya tama po ito eh. I will require of you. Ganun po. Maaring hindi niya pinagsabihan o pinagsabihan niya siguro pero hindi niya nabigyan diin. Pero wala po nakarecord sa Biblia. Wala po. Kaya nga siguro siya ang pinasukan ng demonyo o siya ang nililito ng demonyo, si Eva. Kasi nga hindi siya ang pinagsabihan eh. Ang pinagsabihan po, sigurado po ako si Adan. Na noong panahon na yan ay si Adan iisa lang niya. Tapos ginawa si Eva. Tapos ang tinukso ay si Eva. Ganun po ang kasaysayan yan. Kaya ito tayo ngayon ay nagdudusa tayo, hindi ba? Pati nga ang kalawakan eh. Pati ang mga bituin at saka umiiyak yan. The whole creation, ang sabi po sa Biblia, the whole creation ay creation din yung mga bituin sa langit, hindi ba? Umiiyak yan. Dahil nasok ang kamatayan, hindi ba? Ayan ang sinasabi ng maraming pastor, nasok ang kamatayan sa whole creation. The whole creation is groaning until now. Umiiyak po eh. O na humihigbi, waiting for redemption. Ayan po. Kaya lahat po ng tao ay umaangal. Hindi ba? Lahat po ng tao ay kulang eh. Sabi nila eh. Ayan nga si Duterte eh. Gusto pang maging presidente. Hindi ba? Kulang lahat yan. Opo. Tatakbo pa. 3 silang senador. Kulang lahat yan eh. Ganun po ang tao.
para maintindihan nyo po. Kasi nga ay nawasak po eh. Wala na sa kaayusan eh, ang kwan eh, under curse kasi ay under curse. Opo. Para maintindihan nyo po, ano? O sige po, at ako ay sumasang-ayon dun sa sinasabi ni Vlogcaster Armandin na may dugo. Opo, may dugo po yung mga kamay ng mga 16 senator. Pero yan ay dugo ni Duterte siguro, o yun naman dugo ng mga pinatay ay na kay Duterte. Parang ganun yan. Pero ano pa man yan, ay ganun pa rin ang ibig sabihin yan. Kailangan kasi sabihin natin ang tama at saka mali. Ganun. Ganun po yan. O sige po, at sa ating po na pakikinig ay dinadalain ko po na mayroon tayong natutunan. Ang nangyari kasi dito sa mga senador na ito kung saan sila makikinabang, doon sila eh. Yun po ang nakikita ko dyan. Opo. O saan ang ganansya, doon sila. Ayan po. Wala na yang tama na umali, wala na. Kaya nga wala nangyayari po sa ating bansa. Ayan po. Pati nga yung pagtaas ng presyo eh. Opo. I-discuss ko yan. Nasa Biblia po yan. Yung pagtaas ng presyo. Diniscuss ko na yan, pero hindi pa sa ganito. Diniscuss ko lang sa video rin, pero wala akong Bible verse na pinapakita sa inyo. O, i-discuss ko yan. Yung mga patayan na yan. Opo. Yan po ang nagpapataas ng presyo. Patayan na walang hustisya. Opo. Kaparusahan po yan ng Diyos ay. Parusa po ng Diyos yan. O sige po, at sa aking po pagbablog, sana po yung mga nakikinig ay dinadalangin ko sa Panginoon na makakuha ng wisdom na nanggagaling po sa Kanya, no? At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Good morning po sa inyong lahat. Hello po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.